Nagbabalik po ang Kalogan dito lamang sa Diwan 12:06 a.m. Oras na ng pasikatan ng mga noiping pangmalakasan. Ipakita ang king galing dahil ito na ang Lodi Paradahan. Kaya ito na ang ating bida ngayong umaga. Spoken word artist, performer na si Lance Abellion. Hold up to! Ipakita ang itinatago. Pati ka naman ngayon, Lance, sa lahat ng mga nanonood. Ayan, so syempre po, unang-una po sa lahat, magandang umaga po sa lahat po ng tagapakinig natin na taga-subaybay sa D1 1206 at maraming salamat po sa pagkakataon ko for today. Ayan. Yes, Lance, alam mo, napakarami natin pag-uusapan ngayong umaga dahil talagang maraming kailangang maging isang inspirasyon sa lahat ng mga nanonood ngayon. Pero bago ang lahat, tanungin na natin si Lance kung paano ba nagsimula si Lance sa pagiging isang artist pagdating po sa spoken word. Okay, so basically po, nagsimula po yung karera ko or yung paglalakbay ko po sa spoken word. Nagsimula po siya, hindi ko pa ito makakalimutan tong date na to. It was June 4 of 2016. June 4. Anong meron sa June 4? Kasi po, yung gabi na po na yun, it was a Saturday night. So it's an open mic po siya. It's an open mic event po sa Intramuros. So parang inaya po ako ng kaibigan ko. Tapos sabi niya, uy, di ba nagsusulat ka ng tala? Uy, merong ganito, may open mic event ganito sa Intramuros. So, syempre po, nung nandun na po ako, parang I was hesitant at first. Parang, tama ba nandito ako? Kasi, ang dami pong mga magagaling eh. So, dami pong mga gagaling. So, pero sabi ko pa sa sarili ko, siguro po may mga bagay talaga na hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Oo, so, correct. Pero yung kasi writer ka, ibig sabihin, yes, gumagawa ka. Gaano ba kahirap? Meron bang mga artist na basta on the spot na lang nila na hindi na kailangan written lahat ng mga sinasabi nila kapag nagpe-perform? Basically po kasi ako, in my case po, I have a written po material na prepared beforehand. Okay. So, yun. Pero before, pag-usapan natin, bago ka pa dumating dyan sa June 4 na special na gabi sa'yo, ano talaga yung pinagkakaabalahan mo? Actually po, parang typical lang po ako ng isang tao na mahihain lang, tahimik lang. Hindi po ako masyadong ma-verbal sa pag-express ng feelings. And masaya po ako na talagang na I was able to found yung spoken word, yung pagsusulat as a means of expressing my views sa lahat-lahat ng bagay sa buhay. And dahil nasabi mo sa amin na nagsusulat ka, kung makukumpara mo yung mga sinulat mo nung nakaraan, ano yung pagkakaiba niya sa mga sinulat mo ngayon? Actually po kasi kung parang habang ang maganda po sa pagsusulat, habang tumatagal ka po sa pagsusulat, mas lumalalim yung basically yung ideas mo, yung insights mo, mas lumalalim siya. Nagkakaroon siya ng laman habang tumatagal over time. So parang, pero nung time na nagsusulat ka dati, anong tingin mo sa mga ginagawa mo? Well, actually naman po, parang sinasabi po nila parang akala nila pangit. Pero sa kaso ko po kasi parang yung first na, syempre, yun na mababaw pa. Artista. Dito, pasimple. Go. So, syempre, nandun yung syempre, yung mababaw pa. Pero, naniniwala po kasi ako na wala naman talagang topic na mababaw. Kumbaga, nasa sa atin yan, sa akin yan as a writer, kung paano ko siya bibigyang kulay. Even yung mga pinakasimpleng bagay lang eh. Yung tipong kalsada lang or whatsoever. Kunyari, mga lapis lang, di ba? Parang pwede mo na siyang buuan ng isang napakagandang piyesa. Yes po. Parang nabibigyan ko siya, kumbaga yung isang ordinaryong bagay, nabibigyan ko siya ng panibagong perspective or panibagong kahulugan. Wow! At yun yung sinishare mo sa lahat ng mga nanonood sa'yo. Pero sino ba ang nagiging inspirasyon mo sa lahat ng mga ginagawa mo na piece or piyesa sa performance mo? Sino talaga o ano yung inspirasyon mo dito? Actually po kasi, ang nagtulak po talaga sa akin na magsulat ay yung mommy ko po, si Mommy Edna Abellion. I think she's watching right now. Nagsusulat din siya? Before po, actually journalist po kasi siya by profession before. So, nagsusulat siya and then nung bata pa lang po ako, at a very young age, training na po ako na binibigyan niya po ako ng diary na parang notebook. Na sabi niya, blank notebook, isulat mo yung nararamdaman mo every day. So, at a very young age. Lahat ng mga nararamdaman. Yes po. Lahat po ng mga nararamdaman ko. Yung sakit sa ulo. Kahit galit na galit po ako sa nanay ko dahil hindi po ako napagbigyan sa laruan na gusto ko. Sinusulat mo talaga siya? Yes po. Specific? Specific. Okay. Kung meron kang sinulat, meron ka ba natatandaan na sinulat mo na parang kakaiba na kapag binalikan mo ngayon, parang nakakahiya o nakakatawa yung sinulat mo? Well, actually naman, yung pag yung
Wala pa akong maalala particular, pero yung mga times na yung tipong pumupunta na kasi po mahilig po ako sa time zone before kung pupunta sa time zone sa mga amusement park. So, kumbaga, yun yung pinaka-paborito kong memory na kapag nasusulat ko siya, yung pumunta ako sa amusement park, sumakay ako ng carousel, sumakay ako ng roller coaster. So, ganun lang di ba? Oo. Kasi ganun lang kasimple. So ano pa yung mga ginawa mo na yon, parang ano yung mga nagiging reaction ng mom mo kapag nababasa niya ulit? Kasi di ba kapag diary, dapat sa'yo lang yun, di ba? Hindi niya nababasa. Binabasa ba ni mommy mo yung mga ginagawa mo? Well, actually, may mga times na syempre, nagsusulat ako ng mga letter. Tapos, parang paggalit, syempre, nagtatantrums pag di nakukuha yung gusto. Nilalagay ko sa ilalim ng unan niya. Tapos, parang may banta, parang may threat ganun. Ayun. Pero, yung ganun, kumbaga natatawa siya na, ang maganda po kasi, yung na-express ko talaga yung, hindi ako ma-verbal, pero na-express ko siya sa ibang paraan. Sa pagsusulat. Mm-hmm. Gano'n naman kahirap ngayon na sinubukan mo na noong June 4 ang spoken poetry? Kwentuhan mo naman kami. Well, actually po, sa totoo lang, sa spoken word kasi, hindi pwede yung may masulat ka lang. Hindi pwede yun. So parang, pinakasimpleng bagay, pwede mong sulatan, pero kung ikaw ay isang writer, dapat maging bukas ka sa iba't ibang klaseng ideas, iba't ibang klaseng mga topics na posible mong ma-encounter along the way. Ako po parang from time to time, ang sinusulat ko ay may kinalaman sa social responsibility. Dahil naniniwala ako na ang bawat isa naman ay merong pananagutan sa kanyang kapaligiran at hindi siya dapat magsawalang bahala kung anong nangyayari. Kalimitan ano ba yung tema na ginagawa mo? Normally po mga motivational, inspirational about may kinalaman sa mga taong mababang self-esteem, mababang self-confidence. Kasi po nanggaling po ako doon, before everything happened, parang nabubuli po kasi ako sa school noon. So dahil doon, natakot ako na makipag-interact sa mga tao. So I had to find a way on how I can express myself nang malaya ako na hindi ako huhusgahan kung sino ako. Kasi meron kang part sa pagkabata mo na parang pinagdaanan mo para marating mo yung ganitong status mo sa buhay, no? Pero yung mga ginagawa mo ba ay may influence ng ibang tao o merong sariling experience madalas yung ginagawa mo? May sarili pang experience talaga. And experiences of my friends, other people. Kasi meron po kasing ang mga writers kasi kung hindi man sila humuhugot sa sarili nilang experience, humuhugot sila ng experience from other people na parang in a way, nagiging boses ang mga manunulat sa mga taong hindi makapagsalita. At hindi na rin ganun kahirap i-share yung mga ginagawa mo, di ba? Yes, so, pwede mo na siyang maibigay sa mga tao na nangangailangan nito. Tulad ngayon, dahil may ni-ready sa atin si Lance Abelion na isang piyesang ginawa para sa ating lahat. Pero bago natin alamin, ano muna ang title ng piece na to? Ang unang tula na ibabahagi ko ay pinamagatan kong kapag sumapit ang tag-ulan para to sa mga taong naghahanap ng kaibigan sa oras ng kagipitan. Pakinggan natin. Kaibigan, kapag sumapit ang tag-ulan, hayaang ang aking mga bisig ang maging kanlungan mo, asahan mo. Ako ang tahanang magsisilbing silungan mo kapag nagsimulang manalasa ang bagyo. At sa iyong pananatili ay makakatagpo ka ng mainit na yakap na alam ko na matagal mo nang inaasahan buhat sa mga taong nakapaligid sa iyo at ramdam ko na matagal mo nang hinihintay ang pagtila at pagtahan ng sarili mong tag-ulan dahil sa mga sugat at galos na iyong natamo buhat nung ikaw ay masaktan magmula nung hindi mo na maramdaman ang haplos ng tag-araw na pumapanaw ng pandalamig o ang pagtatagpo ng araw at ng kalangitan na nakapagbibigay sa iyo ng kilig. Kaya kaibigan, kapag sumapit ang tag-ulan, sasamahan kita sa iyong paglalakad na kahit tumampas man ang malakas na pag-ihip ng hangin ay hindi ka na matatangay dahil sa mga kamay ko. Ang mga kamay ko na handang umakap sa mga bisig mo na kapag masyado ng maingay ang mga ugong ng panghusga na paulit-ulit na pinapakawalan ng mundo.
ay handang-handa kong ibigay ang pagtanggap at paglingap na hinahangad mo, kaya halika. Sabay natin tahakin itong daan. Huwag mong alalahanin ang bawat pagpatak ng ulan dahil ako ang magsisilbi mong payong susukob sa iyo upang hindi ka na muling makaramdam ng pag-iisa at ng kalungkutan at kapag sandaling sumapit na ang tag-araw o kahit dumating pang muli ang tag-ulan. Kaibigan, makakaasa ka. Hindi na ako kailanman lilisan. Hayaang mo ako ang iyong maging tala at gabay patungo sa kalayaan at kaligayahan na nais mong patunguhan. Maraming salamat po. Ang title nito ay Kapag sumapit ang tag-ulan. Kapag sumapit ang tag-ulan. So ito ay para sa mga naiba yung boses ko. Diba? Nakakaano ang gandang mapakinggan. So, hindi rin pala siya basta-basta na kapag sinasabi mo, yung mga sinulat mo, paano yung technique ba na ginagawa? Anong tawag dito? Sa tuloy-tuloy na daloy nung piyesa na sinasabi mo? Actually, yun yung tinatawag na cadence, no? So, sa spoken word, syempre, nandun pa rin naman, nakaugat pa rin naman siya sa tradisyonal na pagtulano. Na may rhyme, may ritmo. Pero ngayon po kasi, habang tumatagal, naniniwala po kasi nako ang sining, ang panitikan, ang tula, over time ay nagbabago. Nag-evolve. Patuloy siya sa pag-evolve. Na kung dati, may may nakakahon tayo sa tradisyonal. Ngayon, may mga times hindi na kailangan magkakatugma, hindi na kailangan, basta ang importante is malinaw yung mensahe na gusto mong iparating sa mga tao. Lalo na po noong time na yon. Nasulat ko po siya noong June of 2018. So, at guess what? Literal pong umuulan sa labas habang sinusulat ko sa loob ng bahay yon. So, parang na-imagine ko yung isang tao na na-stuck siya sa ulan, in the middle of the rain, na wala siyang mahingan ng tulong. Then, suddenly, here comes a friend, isang tao, na willing na makapag-unat sa kanya ng tulong, na parang ipapaalala niya dun sa tao na hindi siya nag-iisa. Whatever happens. At meron pang ni-ready sa atin. Tuloy-tuloy na natin to ngayong Monday para sa lahat ng mga nakaka-inspired na mga ginawa na piyesa ni Lance Abellon. At syempre, bago natin ipasample si Lance, ano muna ang title ng kasunod mong isi-share sa amin? Okay, so ang pamagat nito ay sa mga umagang kagaya nito. DJ Gabby actually, nasulat ko ang piyesang to noong January 1. January 1. So meron po kasi akong yearly tradition po sa sarili ko na ang paraan ko po ng pagsalubong sa bagong taon ay ang pagsulat ng bagong tula. Na kapag ibig sabihin na kapag sulat ako ng bagong tula, magtutuloy-tuloy siya throughout the year. And nakapagsulat ako ulit. Sige, ang title nito ay Sa mga umagang kagaya nito. Sa mga umagang kagaya nito. Sa mga umagang kagaya nito. Madalas nitatagpuan ko ang sarili sa mga umagang kagaya nito. Mga umaga na sa pagsikat ng araw ay hinahagilap ang mga aral ng araw na nagdaan. Inaalala ang mga sandali na kung papaano ang ikinilos ng sarili, kung papaano nakapagbitaw ng pananalita. At sa mga umagang kagaya nito ay magpapasalamat na kapag may mga sandaling nakapagbigay ako ng yakap, pagtitimpi at pagpiling umunawa sa kabila ng gumagalugad na pighati ay ang pusong handang parating magmahal. Ang magbigay ng walang kapalit, ang mag-alok ng yakap ng walang maaari makapagbigay ng init kung may mga sandaling nakatikim man ako ng mga pangaral, mga pagkalabit ng buhay sa mga bagay na nakakaligtaan, mga oras na nakaranas ng kabiguan, ay mapupunan ako agaran ng mga pagtatala ng mga bagay na marapat na matandaan. Itatago sa isipan, kukupkupin sa mga palad, gagawin itong gabay at tanglaw sa paglakad, na may butil ng pagtitimpi at tiyaga sa pagpiling ituhod at ipanalangin ng mga nais, na iusal ang pagnanais na makausad sa paparating. Na ipapaubaya sa may kapalang bawat hakbang, hindi ibabaliwalain ng mga bigayang tumatambad sa aking harapan. Akapin at ibabahagi ng walang alinlangan sa mga umagang kagaya nito. Lagi akong nakatatagpo ng pag-asa, ng kislap, ng hinahon na oo, na kung may mga bagay mang dapat balikan, ito ay ang mga pagkakataong ang sarili ay hindi sinukuan at pinili ang lumaban. Na hindi kailangan mangamba, ipapaubaya sa tadhana ang lahat. Laging iisiping ang sarili ay sapat. Maraming salamat.
Wow, laging iisipin na ang sarili ay sapat. Sa tingin mo, paano mo masasabi to sa sarili mo na ang sarili mo ay sapat? Kasi po parang nasabi ko sa sarili ko na ang sarili ay sapat. Na kung nandyan yung mga taong totoo na sumusuporta sa akin. Kasi syempre, may mga tao naman na, hindi lahat ng tao ay nandyan palagi. Syempre, may mga tao rin na nandyan lang panandalian lang. Pero naniniwala ko na may mga tao rin naman na hindi handang bumitiw kahit kailan. So, yun yung mga masasabi ko sa sarili ko na lagi akong sapat. At maraming salamat sa kanila na sumusuporta. Yes. And para sa iyo, Lance, ano pa yung pwede mong gawin sa mga susunod na panahon o ano yung mga pangarap mo? Gusto mo bang magsulat ng libro? O... Well, actually po kasi meron na po akong mga librong nasulat. And actually po, ang isa pong achievement ko po last year, 2024, ako po ay nakapaglunsad ng aking ikalimang aklat noong December 7. Wow! At dun sa pagsusulat naman ito, sino naman yung naging inspirasyon mo? Kasi hindi ganun kadali, no? Yung Yes paggawa ng mga libro. Hindi po talaga ganun kadali dahil syempre po, normally po kasi matagal po ang pagsusulat ng libro talaga. From the conceptualization, pag-iisip pa lang ng titulo, hanggang sa mga dapat yung lamanin ng librong yun. Normally po kasi, it took me a year. So, 2023 pa lang po, nagko-conceptualize na ako ng susunod. So, ang naging inspirasyon ko po is mga lugar. Kasi, ang title ng libro po is ang mga lugar ay hindi mga lugar lamang. So, basically, ang gusto pong sabihin na ang mga lugar, hindi lang sila mga simpleng lugar. Kundi minsan, yung mga lugar na napupuntahan natin, nakakapag-iwan sila ng mga memories na dapat nating baunin. Minsan may mga nararanasan tayo hindi maganda, 'di ba? Yung mga tipong palpak, sablay. Pero may mga lugar, sa mga lugar din nakakaranas tayo ng mga magagandang bagay, yung mga priceless moments. Parang sabi ko, shucks, parang mapapasabi ka sa sarili mo na ang sarap palang mabuhay despite of everything that's happening. So, kung meron ka natatandaan na lugar na minsan mo nang napuntahan pero ayaw mo nang balikan, ano yun? May hugot tayo. Umaga guys, diba? Okay, umaga tayo. Parang naging ganun na. Ang aga pa, pero ayun. Parang spoken poetry. Ayun po, siguro, sa totoo lang po, wala eh. Kasi, kahit yung mga lugar na ayaw ko nang balikan, ang nagtulak sa akin to become a better version of myself. Yung mga tipong, syempre, yung mga tipong nabubuli ako dati. Yun, yung mga lugar, yung mga, it's not necessarily lugar, pero mga pagkakataon na maaring sa iba, syempre, ayaw ko nang balikan kasi binubuli ako, ganyan. Pero, minsan kasi, yung mga ganong klaseng karanasan, nagtutulak sa atin to strive. Na parang wag mong sabihin sa sarili mo na wag mong ang sinasabi ko na sa sarili ko na hindi tinuruan ako ng experience na yun na hindi ko dapat isipin kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Isipin ko kung ano ba ang pwede kong magawa para sa kakabuti ng sarili ko. Kung makakausap mo yung sarili mo nung time na yon na nabubuli ka, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ayun. So siguro sa Batang Lance maybe. Sa Batang Lance. Right that moment, yung same na moment na nangyayari yan. Well, parang siguro maraming salamat kasi hindi ka bumitiw sa bingit ng kanilang mga panghusga. Na sa kabila ng mga naranasan mo na yun, nandiyan ka pa rin, patuloy na humihinga, hindi bumibitaw. Yes, and kung meron ka naman message, Lance, sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at lahat ng mga patuloy na hindi nang iwan sa'yo sa panahon na... Parang nagbagano. Ginagaya ko na. Yun, siguro po sa mga kaibigan, mga taga-suporta ko na hindi pa rin po bumibitaw. Maraming salamat po na hindi ko po akalain na yung simpleng taong kagaya ko noong 2016 na sinubukan lang ang pagsusulat ay darating sa puntong to na makakapag-share ako sa ibang tao. Kasi hindi siya madali eh. Yung tipong, akala na yung mga tula, hindi siya ganun-ganun lang. Kumbaga, sa tula kasi sa pagsusulat, ang puhunan ng isang manunulat, puso, tsaka experiences. At syempre, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kaya po maraming salamat po sa mga sumusuporta, hindi bumibitaw. At asahan niyo po ngayong 2025 ay marami pa akong mga kwentong ibabahagi sa inyo. Yes, and saan ba natin pwede mabasa o mapakinggan lahat ng mga ginawa mo and sa iyong mga social media accounts? Yun, so syempre, meron niyo po akong sundan sa aking social media account sa Lance Abellion, sa Facebook po. By the way po, meron din po akong Spotify. So, ang mga tula ko rin po ay mapapakinggan na rin po sa Spotify. So, search niyo lang po Lance Abellion, Lance
DABELLON. At sa YouTube channel rin po, meron po akong YouTube. So, ayun. Yes, baka may mga gusto ka pang pasalamatan and i-shout out ngayong araw na to. Ayun, Ngayong so, araw na to lang. Ayun, so syempre, binibati ko po mga kapatid ko sa Laya Philippines. Magandang umaga sa inyo. Kay Mami Edna Belen who's watching. Sa Belen family who's watching rin also. At yun po, maraming salamat po sa D1 1206 po para sa pagkakataon. Yes, maraming salamat, Lance. Pag Monday, automatic na utal talaga ako. Eto na ang mainit na bangayan. Ano ba? Ito na mainit na bangayan. Magsasabong na ang Kalogs dito lamang sa Kalogan. Kaya Kalogs, ito na po ang virtual bugbugan, ang Bardagulan. At ikasa na natin ang ating Bardagulan question of the day para kay Lance. Ano ang mas pipiliin mo? Mayaman pero malungkot ka o mahirap pero masaya ka? Syempre, mahirap pero masaya ka. Sige, bakit? Kasi parang baliwala naman kasi ang pera kung... Syempre, baliwala ang pera naman kung halimbawa, kasi hindi naman naniniwala ako na hindi naman nasusukat ang kaligayahan sa dami ng pera mo o sa dami ng kung ari-arian mo. Na sapat lang nabubuhay ka lang sa araw-araw na hindi ka naghahangad ng iba. Kasi ang tendency natin, masyado tayong mapaghangad minsan, masyado tayong hindi tayo nakukontento, parang gusto natin. Ayan, parang kulang tayo ng kuha, 'di ba? Pero ang nangyayari pag marami naman tayong nakuha, hindi naman tayo marunong magbigay. So dapat kumbaga hindi lang tayo dapat kuha ng kuha, bigay rin tayo ng bigay. So naniniwala ako na mahirap pero masaya kasi kumbaga yung happiness na yun, yung resiliency natin. Natatawid natin siya sa bawat araw na mahirap pero kumbaga padayon lang tayo, laban lang. Pero pag binago natin ang tanong, mahirap pero malungkot ka o mayaman pero masaya ka? Alam mo na. Diba? Siyempre. Nabago na naman. Ang sagot na. Mayaman pero masaya ka. Pero, yun nga, yung mayaman ka, masaya ka kasi syempre, hindi lang naman din sa pera nasusukat ang kayamanan. Minsan din, mayaman tayo sa kaibigan, mayaman tayo sa pagmamahal, di ba? Kumbaga, hindi lang naman sa material na bagay. Na kumbaga kung mayaman tayo, so sa kaibigan. So syempre, kumbaga nandun yung assurance natin, hindi tayo nag-iisa. Well, kung mayaman tayo na maraming pera, okay, good. Pero ang challenge dyan, para kang tuluyan maging masaya, dapat kung ano yung meron ka, kung ano yung dami na meron ka, dapat ibahagi mo sa ibang tao. Tama. Kumaga, wag mong ipagdamot yun. Penge. Penge. Yung mga kumusta, yung mga nangungutang, okay lang yan. Pero wag naman palagi. No? Ganun. Pero mas maganda rin kung may kaibigan ka ang mayaman. So sa mga kaibigan ko pong mayaman, baka naman. Nag-shoutout si Lance. Baka. Nananawagan po ako, pa-Gcash na lang sa akin. I-PM ko na lang yung number ko sa inyo. Nagbago bigla. Naging pera-pera na. Tawag po ng pangangailangan. Ganun talaga. Maraming salamat sa iyo, Lance, at maraming salamat din po sa lahat ng mga umunawa sa aking pagkautal ngayon po umaga ng Monday. Ganun talaga kapag Monday kasi parang nagpapainit pa. Pa-warm up. Pa-warm up pa yan pag Monday. Bukas ulit, malay natin hindi na tayo mautal. At syempre maraming salamat po. Maraming salamat, Lance. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan, pasikatan at bardagulan. Huwag kalimutan, ito'y purong katuwaan lang kaya't huwag kang nega kaibigan. Nakasama po muli po si DJ Gabby sa ngalan po ng ating si Kaka Mark Logan. Bukas po baka makakasama na natin. At magbabalik po si Kaka Mark Logan at si DJ Gabby tomorrow po sa panibagong edition ng programang Kalogan. Pero bago ko makalimutan, gusto ko munang i-invite ang lahat na mag-follow sa aking official Facebook, DJ Gabby. Yahey! Oo, maraming salamat. At kay Jeric Benitez na walang sawang nagsisend sa atin ng mga magagandang designs. Maraming salamat. At ganoon din sa ating mga kadiwan na nanonood ngayon. Sa mama ko, maraming salamat po. Merry Christmas sa mama ko. Kay Ray Martitong, maraming thank you. At syempre bukas po ulit, same time, 8 to 9 in the morning, ang programang Kalogan. At